What's up mga ka-Real Property Finder at Real Property Philippines. Isang mapagpalang hapon po sa ating lahat mga ka-farm. Ngayon pong hapon ay nandito po kami sa Barangay San Andres, Atimonan, Quezon. May binisita po kami rito property na may kabuuang sukat po na 10 hectares. Pero according po kay Sir Dong na ating kasama, ito pong property ay tatabas lang po muna sa ngayon ng 1.1 hectares. Kaya yun po bali ang ipinagbibili ng seller. Bali ito pong nyog sa aking harapan na to, ito po ang nagsisilbing hangganan po ng property. Bali ito po nasa gawing kaliwa ko po, ito po yung property na pinapabenta. And then ito po ang pinakadelantera niya. Ito pong nyog po na to. Bali ito po ang mga ka-farm property ay natuhog po ito ng Barangay Road. Kaya kung inyo pong makikita, bali yung pong 10 hectares po mula po rito sa aking kinatatayuan hanggang doon pa po sa gawin doon sa ibaba. Kaya kung inyo pong mabibili itong property na 1.1 hectares, dito po tatabas daw po dito sa gawin na to na magkakaroon po kayo ng frontage na nasa almost 300 meters po mga ka-farm. And then kung inyo rin daw pong isasama tong kabila na to na meron pong medyo pa downhill na po siya at meron daw po diyang according po kay sir meron diyang poles na matatagpuan do sa pinakahangganan ng property na maaari nyo rin pong gamitin if ever nga po na i-develop nyo po tong property na inyong mabibili. Bali dito po sa property ay kompleto po, meron pong source po dito ng electricity. And then malakas po ang signal po ng cellphone. And then ito po, press po yung air dito sa taas. Dahil itong pong ating kinatatayuan ay medyo overlooking po sa gawin na to. Tara po, samahan nyo po kaming galugarin ng bahagya itong nasabing property at makita natin yung mga karamihan ng nyog na nakatanim dito. Ito po, ito pong ibabaw na ating kinatatayuan. Ito po ang plat na area na sa akin pong tansya ay meron pong rito mga 20% flat itong area na to. Kaya mula po doon sa ating kinatayuan kanina tatabas po rito ng 1.1 hectares. Pero according po kay Kuya Dong, kung gusto nyo pa pong magdagdag ng property ay willing pa po si seller. Kaya nasa sa inyo po kung gaano po kalaki ang inyong bibilhin. Pero ang pauna nga po muna nila ay 1.1 hectares. Kaya doon po sa buyer na kung gusto nyo pong mas malaki pa po ang inyong mabili dito sa nasabing property ay wala pong problema. At basta po mapag-uusapan po ang presyo kung gaano po kalaki ang inyong gusto ay maaari daw po ibigay ng seller. Kaya good news po mga ka-farm, hindi lang po 1.1 hectares ang inyong maaaring bilhin dito sa area. Bali, kung manggagaling po kayo ng Metro Manila at sasadyain nyo po itong nasabing property, mula po Metro Manila hanggang dito sa property ay meron lang po tayong mahigit 5 hours travel time po mula po Metro Manila, conforme po sa inyong pagpapatakbo ng sasakyan. Pero ang maximum po niya na travel time po rito ay 5 hours po. Bali ito po ang pinaka-flat na area, itong ibabaw na to na aking kinatatayuan. At ang mga nyog pong nakatanim dito ay puro takaran na bago pa lang po nagsisimula ng bunga. Kaya kung inyo po mapapansin, mga nasa pa lang po ito, almost 10 feet above. Pero hitik na po siya ng bunga. Kaya sa makakabili po, matagal na panahon nyo po itong mapapakinabangan ang ng nyog. May return of investment po kayo dito sa property na ating inaalok sa araw na to. Ito pong property mga ka-farm mula po sa National Highway up to here po sa property na to ay akin pong ng kilometro. Bali meron po itong pumapatak na 5 kilometers mula po doon sa National Highway na aming pinasukan papasok po dito sa Barangay Road. Meron po siyang portion doon na po cemented po, and then bago po dumating dito sa property mga ka-farm, may dadaanan lang po kayong konting rough road.
And then fully cemented na rin po hanggang dito po sa nasabing property. Bale, ito pong nasa gawin natin ibaba na to. At inyo pong matatanaw, ito po ang overlooking na area dito po sa property na binebenta. Then dito po sa gawin plot, at dito po napakaganda po magtayo rito ng rest house. Kaya ideal na ideal po sa mga kakabili. Kung gusto niyo pong dito kayo magtayo at maano niyo po ang overlooking dito sa area, at napaka po ng simoy ng hangin. At pag nalinis po ito na sabing property, lalabas na po yung ganda. Dangan nga lang po at wala ritong nag-aasikaso sa ngayon, kaya kung niyo pong mapapansin, medyo tumaas po yung mga damo gawa ng madalas ng pag-uulan. Pero sa aking puntansya, napakaganda po nitong nasabing property. At yun nga po, isa pa po sa lahat, ay malapit po ito sa Metro Manila. Ito po ay matatagpuan po dito sa Barangay San Andres at Timonan, Quezon. Ayun po, dito po sa portion na to, ito po yung ginawan nila ng ginawan po nila rito ng taniman po ng gulay. Kaya napakaganda po dito sa area. Kung nyo po mapapansin, ito po yung malinis na portion. Dito po, ideal na ideal pong magtayo rito, magtanim dito ng mga gulay sa area na to. Kung nyo po mapapansin, mataba po yung lupa. At napakarami pong tanim na balinghoy. Kaya sa mga interested buyer po, tawag na po kayo sa number na makikita nyo sa inyong screen at sa WhatsApp Viber po mga ka-farm, para po sa dagdag katanungan at sa presyo na rin po kung magkano po itong nasabing property mga ka-farm. Tawag na po kayo. And then ayon din po kay Sir Dong na ating kasama sa araw na to, nasa mother title nga po pala itong property. Dahil nga po ito po ay almost 10 hectares. Na according nga po sa kanya ay tatabas lang po muna sa ngayon ng 1.1. Pero kung sakali nga po na mas gugustuhin nyo na lumaki pa yung property na mabibili nyo, yun nga daw po, willing po yung seller. And then po ito, updated naman daw po yung amilyar, and then may lot plan. Kaya wala pong magiging problema po sa papers po nitong nasabing property mga ka-farm. And then isa lang daw po ang nito, anak nung pinaka may-ari na deceased na po. Kaya solong anak lang po yung nito, tagapagmana. Kaya yun po, sa mga buyer po, tawag na po kayo. At sa mga investor po na mas gusto pa pong bumili ng property na malapit po sa Metro Manila, ito po ang property na ating ino-offer sa inyo mga ka-farm. Ito po bale yung pinaka barangay road niya. Kung inyo pong mapapansin, napakalapad po. Dangan nga lang po doon sa gawing gitna na bago dumating po dito sa property ay meron pa pong rough road na almost 500 meters. Pero pag lampas po doon, maalwan na po uli dahil fully cemented na po siya. Ito po mga ka-farm, papunta po kami doon sa pinaka poles na ating ipapakita sa inyo. Binabaybay lang po namin tong gawing patalibis na to. Ito po mga ka-farm yung pinaka-poles. Kanya po mapapansin, ayan po. Ayan po yung tubig na nanggagaling po doon sa gawing itaas ng property. Po dito sa gawing ibaba. Yan po kung may nyo makikita. Yan, lumalagas-las po siya mga ka-farm. Yung lagas-las po ng tubig, maririnig nyo. Hanggang doon po yan sa itong ibaba na yon. Ayan po siya mga ka-farm. Doon po sa gawing ibaba na yon na yan po ang magandang paliguan. Sa gawing ibaba po ng property. Papunta pa po yan dyan sa gawing ibaba.
Dito kumukuha ng tubig yung mga malapit po sa yung mga tao na naninirahan dito sa area. Tawag gawing itaas po. Hindi raw po ito natutuyuan ng tubig kahit po tag-init.